ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinier. Isang magandang araw po sa lahat mga minamahal natin tagapanood. Kayo po ay nanonood sa ating media day sa GG Cup Season 19. At ngayong araw na itong mga oras na ito ay makakasama natin ang mga team captains coming from the 18 and under division, both girls and boys. Diretso po tayo sa ating mga tanong. But before the question, I would like everyone to please introduce yourselves, position ninyo sa basketball, at the same time the school that you are representing. Let's start with you. My name is Dan Gasen Ariana. My position is shooting guard. I'm from Magtuod National High School. Princess Lian Siliam, shooting guard representing Bernardo Capo National High School. I'm Gracie Duarte Gon, point guard. I'm representing Mapua Malayan Colleges in Mindanao. My name is Enrico Menes Joseph from Asansong Polytechnic College of Southern Mindanao, Incorporated. My name is Laneta Nawabongkan. I'm a shooting guard and I'm representing the Magtuod National High School. I'm Cedric Shera from Ansay School. I'm James Batela, representing position guard. I'm Kobe Mayo. I'm shooting guard and I'm representative from Samar Senior High School. My name is Sergio Arcotas. I'm point guard and I'm representing the Sigal College of Tabao. Good afternoon, my name is Saya Soren Pagaris, point guard and representing the Ateneo de Laguna University. Hi guys, my name is Johnny Gonzalo from Philippine Women's College of Davao, position of point guard. Hello everyone, my name is Denise Juliet Arcolegan, center representing Davao City National High School. I'm Melissa Sabulan, representing guard from Dalawang National High School. Good day everyone, my name is Alex Caibon. My position is Lasso, representing Amina Polytechnic College in Toronto. My name is Bonnie Pilombres and my position is shooting guard and I'm representing Obler National High School. Hello everyone, my name is Rito Sito, representing center from Bernardo Capo National High School. Hello everyone, my name is Marco Zacari Pilastin, point guard and I'm representing Southern Philippines Polytechnic College Incorporated. Everyone, my name is Jasper Changad, shooting guard at Posing Bayabas National High School. Morning everyone, my name is Carja Escultor, small forward representing Davao City National High School. Hi everyone, my name is Giancarlo Chavez, position center representing Philippine Academic International School. My name is Erwin Maring, representing MR, point guard. My name is Jose Jeremiah Laber, position center and College of Davao. My name is Nitch Kang, representing point guard and representing National College of Korea. My name is Eman Flores, shooting guard from Galina National High School. My name is Gabriel Lazada, position point guard representing Olivos of Lindal. My name is Alex na second piso lang mo, position small forward and representing Daniela Rinaldo National High School. My name is King Centino and my position is power forward and I'm representing Agro-Industrial Foundation College of the Philippines. Position point guard, representative from Agro Davao. Hello everyone, my name is Christian Iloy. My position is small forward representing Oriso. My name is point guard from Philippine Academy of Arts. Afternoon everyone, my name is Carmelo Basarcano Rosario,
shooting guard, representing Philippine Academy of Sakiak. Good afternoon, I am John Gabriel and I'm playing the position of point guard and I am representing Provincial College in Capoeira. Johnny Tidera, point guard from Babago National High School. My name is Ron Joseph Villanueva, playing small forward, representing Ateneo de Davao University. I'm Aaron Lisando, position guard, representing Philippine Women's College of Davao. Good afternoon, everyone. My name is Gabriel Gablauca, point guard, representing Manila Sports Club. Okay, please hold the microphone. First question for the people at the back. Ano yung pinaka magandang advice ni Coach na until this very time that we talk ay ina-apply ninyo sa sarili ninyo, lalong-lalo na sa paglalaro ng basketball? Hard work lang, also always training, do our best always. Okay, thank you. Disiplina kasi sa disiplina, hard work, tira ang katrabaho. Best advice ni Coach for me is maging confident always and dapat hindi matakot sa mga ibang kalaban kahit sino ba sila. Okay, sinasabi mo na hindi matakot. Bakit? Ano yung mga features ng kalaro na pwedeng katakutan ng isang player? Pag-ulit po. Ano yung features ng kalaro ninyo na pwedeng katakutan ng player? Bakit tayo natatakot minsan sa player? Para sabihin ni Coach na hindi matakot sa kalaban. Kasi for some players, hardworking masyado sila, pero mag-start kasi talaga yan sa confidence. Kasi wala kang confidence sa sarili nyo, scared ka na to take risk, matalo ka talaga kasi sa ibang players, gusto nila talaga manalo. So, kahit mag-take ko sila ng risk, confident sila na ibigay talaga lahat to take that risk. Okay, thank you. A good advice from the coaches, eskwela ng tado, tapos disiplina nito. Okay, sa school ba ninyo, paggamay ang grado, doon yung makadula? Sa inyong eskwelahan, paggamay ang grado, doon yung makadula? Okay lang gamay grado? Dula gyapon. So, sa ibuhaton sa coach kung gamay ang grado? Dapat ang mga young players sir is magtanong eskwela para nasa mga So, pag medyo kung gamay ang grado, what will be the punishment or penalty sa player? Dili padulaan sir. Dili padulaan. Very good. Next one. Pili ko pa repeat the question. The best advice sa imong coach na until now you want to apply? Siyempre, everything mo, 3 to the purpose talaga. Okay. Palaging ina-advise sa akin, coach, hard work and discipline and attitude. Yun lang. Okay. Go hard lang naman sa practice, mag-pay off lang lahat ng pagod. Sa volleyball style, hindi na ang board, example, balance sa Pakilapit sa akin. Advice ni Coach sa amin is dapat maging responsable sa sarili, tapos may disiplina din, tapos balance yung pag-aral at pag-basketball. Okay. Yan. So the best advice sa mga coach mo is just have fun sa dula and be confident tapos discipline yun o imong attitude. Kaya kung good attitude o gawa sa lang tanan kung unsay gawa sa lang kung unsay outcome sa imong attitude na ipakita. Sa mga is the best advice ng kanyang coach sa mga ay respect and discipline awas sa sulod pa sa court. Yan. Thank you. Sa mo the best nga advice ni coach kay pag-respect lang din sa isang katao o pag-istilaw ta. Of course. Sa mo ang best advice ni coach kay respeto, hard work, ug disiplina.
Good advice with Coach Camo is discipline and respect the Okay. From that point to this point, question ako, kung sa dapat ka responsable usa ka player or paunsa ninyo ginapakita sa team ang inyong pagka-responsable na player? Habang magpa-practice si coach, practice, hindi mo pa make sa practice, magtama sa practice. Magkaroon sa practice. It's all about discipline and confidence. Okay. to be disciplined sa practice and stay consistent po. Discipline po and ano ko sa mga gipagkakay sa inyo ni coach. Disiplina lang daw sa sarili. Be confidence and hard work. Alright. Be patient or responsible sa mga kailangan buwan. I would like to emphasize patience in ang resulti. Kung saan natin i-display ang patience during the game? Be patient. Kung sa resulta ito yung win or loss. Win or lose? Para sa kuha, para makita ang responsibility ka na player is attend ka sa practices ng bad on time din. Like, hindi ka matana kayo na coach na like as student dapat at-present, ito ang kuha, parang itong rado, tama dyan para maka-attend para mga kuha itong discipline ka na. Tama. Being responsible sa mga practice o attitude. Dedication and discipline sa sarili, not just on the court, but outside the court, in personal life, and especially sa school. Okay, how dedicated are you sa pagtula ng basketball? Dedicated enough to go to practices na maka-join nga ako mga Okay, for example, nasakit ka, will you still go to the practice or excuse? depende, if makaya ka kung adto, but not-join the practice, then kaya man, kung kaya, then magpakita lang. Thank you. Kasi Captain Ball na I should be responsible first. Kaya ikaw, I should have leadership in my team so that I can lead my team to disiplinado sila na their responsibility. As a Captain Ball, dapat ako ang una, makita nila sa strong person na composure para sila masunod sa ako ang tama pa. And para disiplinado ko sila sa team na mo so that as a Captain Ball, ako din silang ginatanaw. So ako dapat na maging responsible sa ila. Kung ako ang maging dapat na maging ng ilang tanaw, ilang iluka. So ako din dapat na una nga maging good person para ilang sundo sa team. It's very hard, no? Mahirap mag-lead sa team, no? Di ba ka dapat hindi mahirap pasaway, free from ridicule, etc. Di ba? Good. Responsible ba na sa i-tuloy ko siya ba tuloy ko na ko sa akin sa captain mo. Alright. As a captain role is i-guide sa ako ang teammates na dili magbuhat at mga dili maayon o disiplinahan ako sa mga tao na ano ako ang responsible. Okay. Responsible player for me is being able to handle both studies and sports and being able to focus and be great sa training. That's good. Balanse dapat ang studies sa paglalaro. For me is as a captain ball, the most advice sa aming coach is we have to always be confident ka sa nakagdula, maminaw ka sa iya, balance ka sa akads, that's all. Okay. As a rugby player, be humble and big respect to your coach. I-balance yung pag-eskwela kung wala kong position. Okay. For me, sir, Disciplina, always maminang sa practice, listen to sa Present. Be disciplined, dapat mo, bibili lang mo practice na ganahan, dapat mo practice
Hindi ka lang practice kung ganahan. Dapat all the time na ipatawag ng practice. So, answer, disiplina o beyond time na sa practice. On time. For me is show up sa practice and be a good example sa teammates. How would you display and show that being a good example to your teammates? By being on time sa practice po and ipakita ko sa kanila na dapat mag-practice po and mag-work on. Okay. Gawin ko dito sa mga coach sa Pinas ang galing pag-mato sa saka responsible ka sa mga sarili sa disiplina na. Okay. Kadalasan po sa problema ng mga coaches, ang pinakaunang karibal, may kilala kasi ako na ganyan siya ka focus and concentrated sa kanyang mga players. Karibal ng player, ng coach, o karibal ng player sa paglalaro ang isang girlfriend o boyfriend. Now, I would assume meron kayo because you're already a team, di ba? I would assume that you already have girlfriends and boyfriends. How would you balance it na ang time ninyo kay girlfriend at boyfriend dili mailog in basketball? Paunsa nyo na ginabalanse? Kaya usahay mangita o panahon si girlfriend. Unya, masuko na si coach kay huwag kalit ang player. Kay tuan na wag na ay daghang problema nga ginatubang. Unya, star player ang player. Pero nawala siya tungod na he attends to the partner. So, kung saan nyo na pagbalanse ang inyong relationship sa boyfriend o sa girlfriend kung sa inyong basketball. Para sa kwa, Nanakailan? Wala pa. para sa kwa, pag-communicate ng sila doon sa responsible po silang mga kaugalingan. Pero sige na lang, diretso ka, pinsay na ang partner sa inyo. Taas ka mo. 1, 2, 3, 4. Those who raise their hands sa inyong kumukutana, nagpasidili ka relate ng wala yung mga uyab. Sige, isa to. Sige. Kung saan yung ginabalansi si uyab o si basketball? Kailangan nila time management din dapat sa dapat responsible ka kay siyempre nasulod ka ito na relasyon then dapat kay possible career then mga ano doon Iawayan na ba niyo ng basketball? Iawayan na niyo ng practice? Wala pa so far. Very good. kaya parang supporting Okay. Isa to next. Ikaw na. Sige. How did you balance the relationship with your girlfriend and your practice sa basketball? Ano sa mag-communicate sa isa't isa sa I-chat siya before ka mag-practice, anak. Para di ka maawayan. Binahimo ni anak. So, wala ka na mag-away. Very good ka, ha? Sige, kisa pa siya ng pataas na mo. Si Ate Nilo. For me po, communication is the key and like small updates will do. And for my partner and I, hindi po masyado siyang difficult because both and I are into sports po. So nakakaintindi. Para sa mga kay ginasagutan, sa akong uyab, masunahon ako ang practice kasi siya, kailangan siya pa rin sa uyab. Kung else, isa pa ito ng pataas na mo. Tara. Time management ako, tapos respeto sa isa't isa. Okay, napali siya kanina ka-brown. For me, how to balance naluyab, para sa akin, para sa akin naluyab is as inspiration sa mga motivation. Kung na ako may dula,
Basta ko, ano siya, pangkalakas sa loob na confident na dula. And that's all, more than that. Okay. Last question. Is winning a particular game very important? Start na dili kay Mika Blanca. Is winning a particular game very important? Ang pagkaog usa ka, di ko maklaro. Sub, no? Importante ba na makadaog na yun sa first game sa inyo ha? Yes po, para sa sunod na ibrahon, namin na nalalak priorities. Okay. Yes, kailangan nyo na daw ng first game para like gigil kami ng anak kami motivation plus kanang mo na mong goal na daw tanan games. For me, important talaga manalo ang first game kasi it sets an example for the upcoming games and it sets a momentum. And important din siya kasi dyan din ma-showcase success sa inyong adjustments sa team and mga giplan ninyo para sa league na yan or sa match-up na yan sa kilaban nyo. Okay. Important sir is because it's para makita ang mga kahago sa mga praktisan coach ay sir tapos sa mga ipatulong sa mga coach is makita yun po. For me, para sa home team, Joy, aside sa preparations, defense yun, defense wins. Okay. Para sa akin is very important is preparation para sa game. Importante siya kasi wala namang gustong matalo sa game lalo na pag motivating. Need mo daw para sa kay first game dapat daog na yun para mas ma-motivate ko akong whole team na possible pa mo daog sa mga next game na mga mabutay. For me, kung importante na madaog sa first game because para sa ko is mo na nag-depend kung unsay energy na ihatag nimo throughout sa upcoming games sa pod. So mura siya kanang mao ang mag-build sa inyong team og momentum ba. And di ako makita kung makadaog ka sa first game, di ako makita kung ni-result mo ba yung mga practices o unsay mga hard work na gibuhat sa isa ka team. Yeah, I agree. Para sa kuha is importante ang loob para sa first game. Isang gagmay ang mga line-up, pinagamutan niya lang mga panahon yung mga first game. Okay. Yeah. Sa kuha, importante din na makadawag sa first game kay mo na siya mag-set sa mood sa ating team o makahatag og confidence sa mga sunod na dula o mga upcoming pa. Yeah. Para sa kuha ako kay diya na mo magawa sa mga ginapractice ang Tagalog. Sa kuha, importante ang first game na ako. Importante siya madawag para mas taas pa ang kumpiyansa sa team. For me, winning is important because also for the standing and for our team glory and losing is also important because it makes us more developed and our team will improve. Thank you. Importante ang adaw sa first game kay mo na siyang nag-boost sa among moral para sa mga next game na naman na maabot ay para makakatag ni o para mas gusto pa na energy and confidence sa atong game. Mas importante sa ako ay para sayang yung pagkagaw kung mapintaran sa first game. Importante adaw sa first game makita ang mga pangatag nito na adjustments sa mga build ang confidence sa team sa sunod na nagulong. Yeah. Ang yes, kasi nakita ko ang mga resulta sa akong
deliver para mas mo dili maliitin kayo. Dili may dalawa na pa na week na pa natin sa lain ang kupunan. Murag maluyag ano, in second game, ipindot ka sa first no? Sa kuha kay importante madawag sa first game kay makita na mo ang mga gihaguan ug mga gipangkudlo ni coach. Yes, importante siya because a win is a win. Championship game ba na or your first game sa isa ka league, a win is a win. It counts. And mapag-give ko the motivation and confidence as the whole team. In my opinion, yes, because the first game will evaluate our performance if if mag-work harder mo budget mo or tama na ba ito. So, first game is very important. So, kung daog, it means that our team is a better team na. Yes, sir. Yes, sir. Every game is importante. Every game is a championship game. Kasama ba? For me is, motto yung game kay every game is a championship game. Mura ko siya. Walang dapat doon yung napili. Well, in my own opinion po, winning on your first game is very important as it helps boost your confidence po and we're there to play in order to win. Yan po yung goal talaga namin. But if hindi naman po, we've learned lessons and yun po yung work hard namin sa next games. That's good. Winning for me is not important for me because kapag di man ito na makikita ang mistakes and practice na mo and ito na makita. That's all. Importante kayo manoob para ma-boost ng confidence ng mga teammates o mag-motivate sila. Alright. Kadaagan sa mistake ko, very important mali siya makakay sa excitement kung hindi kayo sa kadaagan sa kanila. For me, important ang first game para confident namin ito. Confident sa next game. Yes sir, importante dyan ang daw ng first game sir. Hindi man yung gabos ng confidence sir para sa pang-next game na namin motivation. Naubon ko lang. For me, sir, win or lose, as long as gihatag na mo ang best na pagmamagay mo di-execute na mo tarong ang plays ni coach. Kumbaga namin dipindi sa isang kagula. Yes. Pero sa inyo ha, pag napindi mo sa first game, what will you do para mausap ang bagal sa inyong dinulaan sa second game? I-assess po namin kung ano po yung mistakes po namin na matutumbang. And we will do better next time. Are you a type of a team na pina-review for example, there's a video footage of a particular game. Are you a type of a team na pina-review ang mga dula nila? Yes po. And we learn from those mistakes po. Okay. Para mas mabot ang confidence mas maganahan ng practice na dapat mo makita ang mga kalanasan ng mga practice for naayay kailangan. Thank you. Saka importante madawag sa first game para next game mabos ang confidence medyo pinti lang yung diapon sa sitwasyon. Thank you. Salamat sa inyong tanan. Thank you for gracing this event. And I know na ang ibang sa inyo are not into speaking, but you're brave enough to speak in front of a lot of audience. Sa inyong mga followers, sa inyong mga supporters. You tried your best, and I hope that the best that you showed today will also come out during the games na naamo sa atong season 19 sa ato ang GG Cup. So, narinig po ninyo at panood ang ating 18 under na mga team captains sa ating GG Cup season 19 dito sa ating media day. Maraming salamat sa inyong panonood, and to God be all the glory. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinier.